Isa na namang napakagandang araw dahil muli ay matututo tayo. Ako ang inyong lingkod, Maestra Igorota, Ma'am Glory. Ngayon ay kahalagahan ng wika ang laman ng ating balitaktakan. Maligayang pagdating sa aking klase. Unang kahalagahan ng wika ay ang instrumento ng komunikasyon. Ang wika raw ay instrumento ng komunikasyon. Ang wika, pasalita man o pasulat, ay pangunahing kasangkapan ng tao sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Bakit kaya? Dahil ang mabisang paggamit ng wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Dahil tayong mga tao ay may iisang lipunang ginagalawan. Kung gayon, wika ang pangunahing kasangkapan upang tayo'y makaagap sa ating tungkuling panlipunan. Siyempre, we are Filipino citizen. At meron tayong mga kanya-kanyang gampanin para makatulong sa pag-unlad ng ating lipunan. Ngunit paano natin malalaman yung mga gampaning yun kung hindi natin alam? Diba? Kailangang ipaalam sa atin. Kailangang matuto tayo. Paano tayo matututo? Kailangang may komunikasyon. Paano natin nalalaman ang mga pangyayari araw-araw sa ating paligid? Sa pamamagitan ng balita. Wika ang ginamit dyan. Paano natin natututunan ang ilang mga batas na dapat nating sundin bilang isang mamamayan? Isinulat yan. Wika ang ginamit dyan. Paano kumalat sa iba't ibang lugar ang pagkakaroon ng coronavirus disease? Sa iba't ibang social media platforms, sa mga telebisyon at radyo, wika ang ginamit dyan. Paano natin naipahahayag at naipakikita ang ganda ng Pilipinas? Instrumento natin ang wika. Ganyan kahalaga ang wika sa atin. Pangalawa, nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman. Yon ang pangalawang kahalagahan ng wika. Maraming kaalaman ang naisasalin sa iba't ibang salinlahi at napakinabangan ng iba't ibang lahi dahil sa wika. Dahil may wika, hindi kasamang naililibing ang mga mahahalagang kaalaman sa pagyao o pagkamatay ng lumikha o tumuklas ng mga iyon. Jose Rizal. Matagal nang pumanaw. Ngunit ang aral at dunong na iniwan niya ay nananatili hanggang ngayon. Dahil ang wika natin ay nananatili rin. Functioning yung ating wika. Ginagamit natin ang ating wika. Kaya naman kung bakit nananatili ang mga aral ng kasaysayan ay dahil may wika. Ilang henerasyon na ba ang nagsalin lahi? Ngunit ang El Filibusterismo, Noli Me Tangere ay nananatili. Masunog man, matunaw man, masira man ang unang aklat na pinagsulatan ng mga nobelang ito, uusbong at uusbong ang iba pang aklat dahil maraming nagbasa. Maraming natuto at kaya nilang isulat muli ito. Dahil nga may wikang instrumento. Kaya sa isip at puso ng mga Pilipino, mananatili ang mga aral sa mga nobelang ito at ang kasaysayan ng Pilipinas na masasalamin natin dito. Pangatlong kahalagahan, I should say, pangatlong kahalagahan ng wika ay ito, nagbubuklod ng bansa. Ano ibig sabihin pag nagbubuklod? Binubuo niya. Anumang wika ay maaaring maging wika ng pang-aalipin, ngunit maaari rin itong gamitin upang pagbuklurin ang isang bansa sa layuning pagpapalaya. Anong ibig sabihin? Dahil sa wika, nagkakaisa tayo. Pinagbubuklod tayo ng ating wika. Lalo na ang pambansang wika nating Filipino dahil dito nga tayo nagkakaunawaan. Excuse me. Hindi ko lubos maisip kung paano tayo magkakaunawaan kung kanya-kanya tayo ng wikang gagamitin. Naalala ba ninyo ang isa sa mga teorya ng wika, yung teorya ng Torre ng Babel, kung saan binalak ng mga tao na magtayo
ng isang tore upang maabot ang langit at hindi lang maabot, kundi para higitan ang langit at higitan ang talino ng Panginoon. Anong nangyari? Hindi sila nagtagumpay dahil hindi sila nagkaintindihan sa wikang ginamit. Dahil nga maaaring iba ang terminolohiya ng isang grupo sa terminolohiya ng iba pang grupo. Baka imbes na baka imbes na pako ang sinabing iabot, ay martilyo ang ibinigay ng isa. Bagamat ito ay teorya lamang, ngunit ang pinupunto nito ay kailangan nating magkaunawaan sa isang wika upang magtagumpay ang anumang magandang hangarin natin para sa kaunlaran. Ngayon, paano nakapang-aalipin ang wika? Kapag kinalimutan mo na ang iyong kinagis ng wika at lango o kaya ay lasing ka na masyado sa wikang dayuhan. Kapag nagkukunwari kang Ingles na lang ang alam mong salitain at unawain samantalang laking Pilipinas ka naman. Aliping-alipin ka na sa lagay na yan. Sinasabi ng edukasyon na matuto tayo at mag-aral tayo ng iba pang wika upang hindi limitado yung ating kaalaman at hindi limitado yung ating kakayahang makipagsabayan sa pag-unlad sa iba't ibang larangan. Ngunit hindi nito sinasabing kalimutan natin ang ating sariling wika. Mali yun. Ang ating wikang ginagisnan, lalo na ang ating pambansang wika. Anong sabi ni Rizal? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Huwag tayong maging hayop at malansang isda. Mabaho yun. Pang-apat at panghuli. Ang isang kahalagahan ng wika ay ito ay lumilinang ng malikhaing pag-iisip. Pinagagana ng wika ang ating imahinasyon. Tama? Tulad halimbawa kung tayo ay nanonood ng pelikula at nagbabasa ng mga kwento, parang nagiging totoo sa ating harapan ang mga tagpo. Kung kaya't nakararamdam tayo ng kalungkutan, napapaiyak tayo, napapalungkot, napapatawa, at napapagalit nila tayo. Minsan dahil din sa ating mga nababasang kwento, nobela, tula, nakabubuo tayo mula sa mga ito ng sarili nating obra o likha. Ito man ay kathang-isip lamang o tunay na karanasan. So yun. Yun yung 4 na kahalagahan ng ating wika. Tandaan nyo yan. Maraming salamat sa pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita.